Magandang hapon po mga kapatid, mga kaibigan. Ito po si Brother Paul Lito Jose, pastor po ng Jesus Christ Baptist Church, and this is our time in the Word. And I'm very excited sa ating time ngayon sa salita ng Panginoon because this is somewhat a special episode ng ating time in the Word. Ano ho? Pero bago ho tayo dumako dun sa special na part, magkakaroon ho muna tayo ng ilang mga announcements. Una po, salamat po sa mga kapatiran na nag-pray at patuloy na tumutulong sa ating kapatid na si Sir Jinjin na tuloy po kanina ang kanyang chemotherapy, and the good news is sa biyaya ng Panginoon meron daw mga nag-donate ng gamot. Ano ho? At from 4,500 bumaba sa 1,750 na lang yung kailangan niyang bayaran. So that's a great blessing, and we advise her na i-keep yung pera para kung kailangan niya sa susunod at hindi na maghahagilap pa. So patuloy natin ipag-pray, Sister Jinjin. And also, we would like to greet ang anak ni Brother Dave Paule, si Daryl. Happy birthday, Kuya Daryl. At salamat sa Panginoon at itong mga batang ito ay napakasipag mag-memorize ng mga verses sa Bible. Ang target nila ay 100 memory verses bago matapos ang quarantine na ito. So, happy birthday, Kuya Daryl. Pag-pray natin yung kanilang ama, si Brother Dave Paule. Alam natin yung kanyang pinagdadaan ng karamdaman at yung gamot na kailangang ma-import. And also, ilang mga announcement po siguro ho na alam na ho natin mula sa balita na we are now under MGCQ, Modified General Community Quarantine. And under MGCQ, isa ho sa mga magandang pagbabago ay ang religious gathering ay allowed na to the 50% of the capacity of the building, and observing yung mga kailangan hong gawin na physical distancing, yung ating mga hygiene and so on. So lahat ng yan ay pinaghahandaan po natin. At pag-pray po natin, Lord willing, come Sunday ay maging ready po ang ating church. Ready na ho natin ulit yung hand washing area po natin, yung foot bath natin, disinfection area. Ready din ho natin yan. May mga mask po tayong available, may face shield po tayong available, and i-require ho ang bawat isa na all throughout the time nandito sa church ay naka-mask po. May mga sintomas gaya ng ubo, sipon ay atin hong ina-ask na manatili na lamang po sa bahay. And i-observe din ho natin yung sinasabi ng gobyerno na 20 years old pababa hanggat maaari, and then also yung hong ating 60 years old pataas ay ina-advise or sinasabihan na manatili ho sa mga tahanan. So, kung kayo ho ay nagnanais na makasama natin sa pagsamba sa Sunday, because we are now under MGCQ, ay makipag-communicate ho muna kayo sa akin. Alam niyo ho yung cellphone ko or through Facebook para ma-discuss po natin yung mga bagay-bagay na mga paalala at kailangan hong ayusin. Ano po? And then also mga kapatid, alam niyo naman po, ako po ay naka-self-quarantine, eksaktong pang 2 linggo po ho ngayong araw po na ito, and supposed to be okay na, pero itong 2 days ago nilagnat po ulit ako. At so kanina ho ay nagpa-swab test po tayo at hinihintay pa ho yung resulta ng swab testing 2 or 3 days. And kung Lord willing negative, tuloy ho ang ating pagsamba sa Sunday dahil MGCQ na ho tayo. Pero kung positive, dun pa rin ho tayo sa ating setting na live streaming. So pakipag-pray ho yung resulta ng swab test po na yon, at nawa ay ito po ay maging maayos. Ano po. And also, pakisama rin ho sa panalangin po natin ang ating hong mga namumuno sa bayan. Inutos ng Diyos ho yan, ang ating presidente, ang ating mga senador, lahat na IATF na namumuno sa paglaban sa COVID. Lahat ng yan ay isama natin sa panalangin, at yan po ay kalooban at mabuti sa paningin ng Diyos. Ano ho? So bago ho tayo tumako sa ating special part ng ating episode, gusto ko lang ho mag-review ng kaunting mga punto bilang ating short devotion ngayong hapon. Gusto ko lang mag-review ng maikling punto ng mga naging preaching ho natin 2 Sunday evening ago. And sa Sunday evening, alam niyo po, ang ating pinag-aaralan ay ang book of 1 Timothy, and the traits of a good minister or characteristics of a good minister. And
Isa ho sa punto o nakapunto pinag-aralan natin is coming from 1 Timothy 4:12. A good minister of Christ is a good example. Napakahalaga ng halimbawa at kailangan ng mga namumuno sa iglesia ay mga mabuting halimbawa at kailangan nating mga Kristiyano, kailangan ng mga mananampalataya na may halimbawang tinitignan at sinusundan. Yes, the greatest, the perfect example na meron tayo ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Pero sinabi rin ng Biblia na tumingin din tayo sa ating paligid at markahan natin yung mga tao na lumalakad sa pananampalataya na maaaring maging hamon sa atin, maging ehemplo sa atin bilang mga Kristiyano. And using that just as a leeway, isa ho sa mga ehemplo na masasabi kong magandang gayahin po natin patungkol sa hindi perpekto. Siya mismo ang unang magsasabing hindi perpektong ehemplo. Pero sa biyaya ng Diyos, nagpapatuloy, nagsusumikap. Isang ehemplo na atin hong pwedeng sundan sa paglilingkod sa Panginoon ay walang iba kung hindi ang atin hong magiging panauhin ngayong hapon. Yes, magkakaroon tayo ng panauhin sa ating time in the Word. And that's why this is our special episode. At gusto ko give credit to whom credit is due. Ang idea kong ito ay galing sa isang podcast na aking madalas pinakikinggan, yung Pastor Well podcast. A very good podcast para po sa mga manggagawa, malaking encouragement. At because of that, ay laging may iniimbitahan doon at ini-interview at mula doon natututo ng maraming mga bagay. And we invited someone na kilala na ho natin sa JCBC family. Ilang beses na ho siyang nakabisita ho sa atin. Siya ho ay isang personal na kaibigan ko. Graduate kami sa parehong seminary. Though 1 year siyang ahead sa akin sa seminary, siya ho ay isang taong naglilingkod sa Panginoon sa malayong lugar. May asawang maganda at may 2 cute na anak. At naglilingkod sa Panginoon bilang missionary ng 9 na taon na sa Thailand. Walang iba kundi si Brother Cunard Lloyd Aviva. Okay, right on time, Brother Cunard. Kamusta, Brother Cunard? Hello, magandang gabi sa iyo. Mabuti naman sa biyaya ng Panginoon. Narinig mo ba kami, Brother Cunard? Narinig kita. Narinig mo ako? Okay. Narinig mo ba kami, Brother Cunard? Okay, narinig. Ayun. Narinig mo ako? Kailangan ko palang tanggalin yung mic para marinig ko. Okay. So muli ho, at ito ho yung ating special episode ng Time in the Word. Kasama natin si Brother Cunard Aviva and ang gagawin lang ho namin ngayon ay magkakaroon ng somewhat semi-formal na kwentuhan, syempre surrounding around the Word of God as the basis. And I hope na sa atin ho mga kapatirang nakatunghay ngayon, ito ay magiging beneficial at may matututunan po tayo. So, Brother Cunard, alam ho namin na kayo ay missionary sa Thailand. Gusto ko lang for the sake ng ating mga nanonood ngayon, if you may greet us in Thai, and also I'd like to challenge you to recite your favorite verse in Thai. สวัสดีครับพี่น้องyung verse na gusto ko yun, John 3:16,โยนบทที่3ข้อที่16พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่จะวางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดร์ John 3:16 lang yon. Ba't parang mas mahaba yan? Anyway, at sa biyaya ho ng Panginoon siya ay kasama ho natin ngayon. And I believe you're now in the Philippines. Kayo ho ay nasa Pilipinas ngayon. At kamusta ho ang gawain doon? And kung habang kayo nasa Pilipinas, paano ho yung gawain doon sa Thailand? Okay, so sa biyaya ng Panginoon, nagpapatuloy yung gawain. So gaya din ng Pilipinas, yung Thailand nagkaroon din ng lockdown. Nagsimula nung March yung lockdown sa Thailand at during that lockdown ay pinagbawal din yung mass gathering. So yung church namin doon ay hindi nakapag-gather.
So gaya ng ginagawa natin ngayon, so through live streaming, so nandun yung dalawang missionary na kasama namin sa gawain. So sila yung kumikilos, gumagawa sa live streaming. Although during that weekdays, yung mga ministries namin ay gaya ng mga Bible study ay tinigil muna. Okay? So para ihanda namin yung sa Sunday. Pero sa biyaya ng Panginoon, noong buwan ng May ay nagbukas muli ang Thailand. So balik na sila sa church. Actually, nagkaroon ng first Sunday worship gathering yung church namin nung last Sunday ng May. At biyaya ng Panginoon, nagpapatuloy hanggang ngayon yung mass gathering sa tuloy-tuloy. So walang 50% ng Limitation. limitation, talagang pwede no na mag-gather lahat ng ng mga tao, matatanda pwedeng pumunta, mga bata pwedeng pumunta. So Yun yung isang blessing, hindi ho masyadong naging problema doon ang COVID-19, hindi kagaya ho dito sa atin sa Pilipinas. Oo, tama, no? Hindi naging problema. Although, kung titignan natin, ang unang-unang bansa na nagkaroon ng case ng COVID outside China ay Thailand. Unang-una. So, after ng China, sumunod na Thailand ng unang-una. Pero, mabilis kumilos yung gobyerno at naagapan yung ganung bagay. So, malaking biyaya ng Panginoon. At sa ngayon, ginagawa ko na lang dahil nandito ako ay meron akong Bible study sa sa Thailand, sa mga ibang mga kapatiran doon. So through parang ganito no, yung video call na Bible study ginagawa ko para nakapagpatuloy pa rin at least kahit paano sa pagmiministeryo sa kanila. Wow, that's good. Itong mga technology na kagaya ho nito ay malaking blessing. Pero I hope na ang ating mga kapatiran na nanonood ngayon ay wag masyadong maging komportable sa mga bahay-bahay. Mahalaga yung pagtitipon. And naiinggit ako doon sa mga sa Thailand. Since May ay pwede na yung pagtitipon, and how we wish na pwede na rin dito. At sana ito'y lalong magtulak sa atin na manabik doon sa General Assembly of the redeemed sa langit. So we are really looking for that. Naalala ko lang, Brother Cunard, I think the last time na nandito ka ay nagpakita ka ng mga larawan ng isang lalaki na naligtas sa jail ministry at nagsuko ng buhay bilang mangangaral ng salita ng Panginoon. So, kamusta lang siya? Kamusta po? At bang Okay. Pangalan niya ay si Gan. Yung nickname niya ay Gan. So, yung tunay niyang pangalan ay si Rick Dead. Ngayon, dahil nagkaroon ng lockdown, nag-aaral siya sa Bible School. So, nagkaroon ng lockdown, natigil yung Bible School. Pero ang ginawa ng Bible School ay pinatapos yung mga requirements. So, maaga silang pinabalik. Actually, siya ngayon yung nagbabantay ng bahay namin na inuupahan ko sa Thailand. Siya yung nakatira dun sa bahay ko. So, blessing din dahil may nakatira dun sa bahay namin. So, ang ministry niya ngayon ay siya yung nagtuturo ng Sunday School ng mga kabataan. At active siya doon siya yung isa sa mga song leader ng church at siya yung isa sa mga guitarist ng church. So, malaking blessing siya lalo na nung nakaraan dahil siya yung nag-ayos lahat ng para sa live streaming namin. Yung mga kailangan para iayos yung live streaming sa church. Siya yung kumilos doon sa ganung bagay. So, panalangin niyo siya no na gamitin patuloy siya ng Panginoon. At actually itong Wow, napaka sarap pakinggan at nakakamangha kung paano ang ebanghelyo ng Panginoon mula sa kulungan ay siya'y inabot ng Diyos at siya'y binago ng Panginoon. Ngayon ay ginagamit ng Panginoon. Ito'y maging encouragement sa bawat isa sa atin na lahat tayo ay may pinagpe-pray pa na mga mahal sa buhay na hindi pa ligtas, na pwedeng ang Diyos ay kumilos, umabot at magligtas at magbago talaga ng buhay at ilapit sa Kanya at gamitin niya. Nakakapangha na nakikita natin yan sa Pilipinas, also sa Thailand. So, purihin ang Panginoon. And well, kinamusta natin ang ministry wife, Sister Natalie, and have met once your children, si
si Abriel and si Ah, Carston. Carston. At pinag-prefer natin dati si Carston, yung help ni Carston. So, kamusta ho ang inyong family? Sa biyaya naman ng Panginoon, maayos naman sila. Although yung dalawa kong anak ay araw-araw pinagkakwentuhan nila yung pagbabalik nila sa Thailand. Oh, excited. Gustong-gusto na nilang bumalik. Excited sila. So, araw-araw yan. Tuwing umaga, hapon, gabi, pinag-uusapan nila yung gagawin nila pagbalik ng Thailand. So, actually kasi yung panganay ko, nung pumunta kami ng Thailand ay mag-2 years old pa lang siya. Ngayon ay 10 years old na siya. So, yung bunso ko naman, si Carston, dun siya pinanganak, dun siya lumaki. So, yung Pilipinas ay parang estrangherong lugar para sa kanila. At yung matuturing nilang sarili nilang tahanan ay yung Thailand. Ay, sa Thailand na talaga. Wow. Well, speaking of your family, ito ho yung isa sa mga sinabi ko talaga kay Brother Kuner na gusto kong ikwento niya sa atin. Lalo na ho, kung meron tayong mga young people na nanonood ngayon, ay kung paano kumilos ang Diyos at nagkakilala. At since then, sabi nga nila, the rest is history, silang mag-asawa. So, very Cunard, hindi lang ganun kahaba yung ating oras. I know you can take hours na ikwento kung paano ang Diyos sa providensya niya ay kumilos. Maybe yung mga highlights lang and ma-encourage din pati yung ating mga young waiting for their lifetime partner. I believe, let me start, nagkakilala kayo sa airport, tama ba? Actually sa bahay ng isang missionary. Pero yung kwento ay ang kwento part yung airport doon sa kwento na yon. So nung 2007 ay papunta ako ng Thailand. Kasama ko si Pastor Ruel Palitang, no? Dalawa kami. At nung pagkakataong ding iyon ay yung misis ko, si Natalie, ay hindi dapat siya pupunta ng Thailand. Layover lang yung Bangkok sa kanya, tapos may connecting flight siya papunta ng Cambodia. So ang nangyari, nung pagdating niya ng Thailand, so maghihintay lamang siya ng isang oras o 2 oras para doon sa connecting flight niya papunta ng Cambodia. Nung papunta na siya doon sa connecting flight niya papunta ng Cambodia, immigration, hinarang siya ng immigration officer at sinabi sa kanya na hindi mo pwedeng i-take yung trip mo papunta ng Cambodia dahil yung passport mo ay may expired na. So batas ito para sa mga nagta-travel. Pag yung passport natin ay 6 months na lang ang expiration, hindi ka na dapat lumabas ng bansa mo. Kailangan mag-renew ka na. So nangyari, sinabi sa kanya doon sa Thailand, sabi ng immigration officer, pumunta ka ng embahada mo, ng embassy, at kumuha ka ng panibagong passport. Eh, noong time na yun, wala naman siyang kilala kung sino doon sa Thailand. Sino yung lalapitan niya, sino yung tutulong sa kanya. At hirap na hirap siya dahil ang Thailand hindi naman ganun kahusay sa pagsasalita ng English. So sa madaling salita, nakakuha siya ng contact doon, si Missionary Badua. At nung week na yon ay dumating ako ng Thailand. Ang contact ko naman talaga ay si Missionary Badua talaga. So, nagkakilala kami sa bahay ni Missionary Badua at the rest is history. Simula na doon, nagkakilala kami kung ano yung gustong So, hindi isang aksidente na yung kanyang passport ay ma-expired malapit na ma-expired at hindi rin aksidente na sinabihan siya ng immigration officer na hindi mo pwedeng i-take yung connecting flight mo at kailangan ayusin mo yung passport mo sa embahada dahil yun ay providensya ng Panginoon na kami ay magkakilala at nauwi sa pagmamahalan at kasalan at bumalik kami doon sa kung saang bansa kami nagkakilala at doon kami nagmi-ministeryo. Amen. Purihin ang Panginoon. Nakakamangha
Kanina, soberano ang Diyos sa pagliligtas kahit sa loob ng kulungan. Ngayon, soberano ang Diyos maging sa buhay pagmamahalan. At Pag-ibig. kung paano niya, hindi nag-connect yung connecting flight, pero nag-connect kayong dalawa. Ano, napakaganda. So let that be an encouragement sa ating mga young people. Ano ho, at napakaganda kung ang Diyos ang mag-connect sa inyo sa providensya ng Panginoon. Kanina ho, tinanong ko si Brother Cunard, so you got saved at year 2000, and then Tama. 2002, nasa Bible school na right after high school. 2006, graduate. Kung di nagkakamali ay nagturo ka ng ilang panahon sa seminary kung saan tayo na nagtapos. And then, let me just ask now, pupunta naman ako dun sa calling. Paano mo na-discern yung calling for foreign missions and particularly missions to Thailand? Okay, so nung first year ako sa Bible school, kung matatandaan mo, meron tinatawag na ASMET na group, yung actually parang ano siya subject ng Asia Baptist Bible College, yung Area Studies Mission Exposure Trip. So area studies about missions. So nung first year ako, narinig ko yun at yung tagapagturo nga ay nag-imbita ng mga estudyante na kung sino gustong pumunta ng mission trip. Yung sa church namin dito sa San Mateo, nagkaroon na kami ng mga speakers, ng mga missionaries, foreign missionaries sa Cambodia, sa Vietnam, sa Taiwan. So, naririnig ko na about missions at nung narinig ko yung invitation, sabi ko parang magandang i-take yung opportunity na makasama sana ako doon sa mission exposure trip na yon. At pinanalangin namin at biyaya ng Panginoon ay nakasama ako doon sa mission exposure trip na yon. At binisita namin yung Thailand, Cambodia at Vietnam. At naalala ko noong 2003 na nangyari yon ay ang sentro na focus ng foreign missions during that time ay Cambodia. Kaya yung Thailand nung time na yon, noong 2003 ay parang dinaanan lang namin. Parang sandalian lang, parang 2 days lang yata sa Thailand kami. At sa Cambodia, siguro mga nasa more than 1 week kami doon. At sa Vietnam, mga ilang araw lamang. At doon ko nakita yung gawain ng pagpo-foreign missions at doon nasimula yung burden ko na sabi ko, Panginoon, gusto ko magamit mo ako na magbahagi ng ebanghelyo sa mga tao labas sa Pilipinas, no, yung foreign missions. At 2003 yung time na nakikita ko yung pagkilos ng Panginoon na gagamitin niya ako sa foreign missions. Although during that time ay hindi ko pa alam na akala ko nga sa Cambodia ako pupunta dahil doon yung focus ng trip namin. Pero nasundan yung trip namin, kasama ko naman yung si Pastor Ruel Palitang nung binisita nga namin yung mga foreign missionaries na sinusuportahan ng church. At mas nakita ko yung pangangailangan ng mga missionaries ng Thailand sa mga missionaries dahil napaka-onte na mga tao na mga pumupunta sa Thailand para doon mangaral ng ebanghelyo ni Kristo. So doon ko nakita yung pangangailangan. Isang nga siguro yun sa mga bagay na talagang hindi siya biglaan, kundi itinatanim ng Diyos sa pamamagitan ng mga bagay na nakikita natin. Nakita niyo ang Thailand, nakita niyo ang foreign missions. Nung sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, ay tignan niyo ang anihin. Ito'y malapit na at dapat nang anihin, ngunit kakaunti ang mga ani. So talagang yung maganda na ma-expose tayo, maganda na nakatingin tayo sa gawain at gamitin yun ng Diyos para ilagay yung burden sa puso natin. So napakagandang bagay po yun. Sa puso natin. And well, Brother Cunard, kamusta siguro ano ang pinaka mga challenging na bagay naman? Siyempre, coming from ministering here in the Philippines, nagmi-ministeryo ka dito sa Pilipinas, siyempre, komportable ka sa lengguwahe, komportable ka sa kultura. By and large, ang religious background, spiritual background ng Philippines is Roman Catholic.
ang karamihan or Islam ang encounter mo. Pero pagdating sa Thailand, ito foreign missions, ano naman ang maaaring pinakamalaking challenge lalo na sa pagdating sa evangelism? Number one, no? Yung challenge, yung language. Kasi talagang kailangan pag-aralan ng isang misyonaryo yung lingwahe ng kultura na kanyang pupuntahan. Kaya yung advice ko dun sa mga nagnanais at may calling ng pagmimisyon sa ibayong dagat ay wag nilang pabayaan yung pag-aaral ng lengguwahe. Talagang napaka-importante na mag-aral ng lengguwahe ng kultura na pupuntahan. So pangalawa, yung pag-unawa sa kultura, kaisipan ng tao ng bansa na pupuntahan natin, yung tinatawag nating worldview, no? Dahil iba yung kanilang kinalakihang paniniwala, iba yung kanilang kinalakihang pag-unawa pagdating sa mga spiritual na bagay. Talagang ibang-iba dahil nung una ang akala ko lamang nung mga nag-aaral pa ako sa Bible College kung ano yung mga ginagawa ko dito sa Pilipinas ay yun din yung gagawin ko pagdating ko sa Thailand. Pero hindi ganoon, no? Mga bagay na ginagawa natin dito, pagdating natin dun sa isang kultura, marahil ay hindi nagko-connect sa kanila, no? Dahil nga doon sa background na kanilang na kinalakihan, no? Halimbawa na lamang, no, yung tinatawag nating repentance, no? Isang napalaking na bagay yung repentance sa ebanghelyo ni Kristo. Pero pagdating sa Buddhism ay wala naman talagang repentance sa Buddhism. Kasi sa Buddhism, dalawang bagay lamang yung tinatawag na Pag sinabi mo sa kanila mag-repent o magsisi, wala sa kanila yun, lalagpas lang sa kanila yun. Walang lalagpas lang sa isip nila, no, na ano ba yung repentance na yan, dahil yung paniniwala nila ay dalawang bagay. Yung sa gagamitin ko yung terminolohiya ng Buddhism, yung gam and bun. Okay? Yung gam, ibig sabihin yung karma. Yung bun, ibig sabihin ay good merit. So ibig sabihin, to outweigh your karma, you have to do good merit. So ganun lagi ang kanilang ginagawa, no? Para lamang kailangan mas matimbang yung merit mo kaysa doon sa karma mo. At isa lamang 'yon, no, sa mga worldview na kailangang pag-aralan ng isang misyonaryo sa kultura na kanyang pupuntahan. Ito man ay Buddhist, Hindu, Islam, kailangan maging maaral tayo doon sa kultura, kaisipan at sa paniniwala ng mga taong pagmiministeryohan natin para sa gayon ay mas maging epektibo yung binabahagi nating ebanghelyo. Although yung ebanghelyo natin ay hindi natin pinapalitan yung mensahe ng ebanghelyo natin. Pero ginagawa lang natin na mas malinaw para sa kanila kung paano natin maiko-connect sa kanilang kaisipan yung mensahe ng ebanghelyo. Wow. Well, kaya siguro wala silang sense ng repentance because hindi mo kailangan mag-repent. Ang kailangan mo lang ay more good merit. Gumawa. So Good there's merits, no sense tama. of repentance. Wow. So ganun ho talaga kahalaga. And also dito sa Pilipinas, kailangan i-consider din yung kultura ng again, by and large, Roman Catholic, yung lengguwahe ng Biblia, babad sa isip ng tao. Rightly, they will admit na si Jesus ang tagapagligtas. Karamihan sa kanila, hindi tatanggihan si Jesus pag pitatanggap mo sa kanila. So, again, ay kailangan natin maging aware, maging maingat when we do evangelism at to consider yung culture, yung context. Baka mamaya, yung sinasabi nating mensahe dahil doon sa kulturang kinalalagyan, sabi mo nga hindi nagko-connect or iba yung dumarating sa kanila at hindi nauunawaan yung talaga. Ibang mensahe yung kanilang Ibang mensahe yung naririnig nila. So very Halimbawa sa Thailand, pag sinabi nating heaven,
yung kaisipan natin na yung heaven kung ano yung nasa Biblia dahil yun yung naririnig na natin simula nung bata tayo, di ba? Pero sa kanila, pag sinabi mong heaven, ibang klaseng kaisipan yung nasa isip nila. So, ganun lang, no? Magkaibang iisang word yung ating sinasabi, pero yung nasa isip nila, yung pinipicture nila sa kaisipan nila, at sa pinipicture na sa kaisipan natin, magkaiba. Dahil yung worldview natin. So talagang kailangan i-considera yung mga bagay-bagay. Very much informative. Thank you, Vercular. Thank you very much. And as we have said, sa sinabi mo kanina, nung dumating ka sa Thailand, 2 years old pa lang yung panganay nyo, si Abriel. And doon na rin pinanganak si Carston. Kamusta naman ang paglilingkod sa Panginoon kasama ang iyong pamilya? Siguro, kung merong pinakamalapit na mission field, ay walang iba kung hindi ang sarili nating pamilya. Hindi mo kailangang lumabas, lalo na sa mga may pamilya, sa mga bata. I don't know kung safe na ang iyong mga anak, pero let me just ask, what are the steps na maaaring ginagawa mo, na maaaring ikatuto ng ating mga magulang na nanonood? How do you introduce the idea of God or the gospel sa inyong mga anak? Okay, so magandang tanong. At totoo yung sinabi mo, Brother Paul, na ang pinakaunang-unang pagmiministeryohan natin, lalo na tayo mga pastore, walang iba kundi yung sarili nating pamilya, yung mga anak natin. At very challenging at totoo na yung pagmiministeryo sa pamilya natin, sa anak natin ay kailangan lalo natin yung biyaya ng Panginoon. Okay? Si Abriel, yung anak ko, yung panganay, sa biyaya ng Panginoon noong December 2019, last December lamang, no? Ay nanampalataya siya sa Panginoong Hesukristo bilang tagapagligtas at siya ay nagsisi ng kanyang pagkakasala. So yung ginagawa namin mag-asawa, naging blessing sa akin yung book ng Shepherding the Child's Heart. Okay, napaka-pagpapala sa akin yan. Sa ginagawa namin, we started sa kanila na ang Diyos na lumikha ng mga bagay na ito ay Diyos na manlilikha. Okay? Kaya ginagawa namin kay Abriel, nung bata siya, kahit kay Carston, paglalabas kami, pinapakita ko sa kanya yung mga creation, yung puno, yung mga ibon, yung mga hayop. Tinatanong ko sa kanila, saan galing ang mga ito? Sino ang gumawa ng mga ito? At tinuturo natin na ang Diyos ay manlilikha. So from there, ay sa God ay creation, at nilikha sila ng Diyos, pag-aari sila ng Diyos, at meron silang obligasyon sa Diyos, na obligasyon nila na sumunod sa Diyos. Okay? So of course, syempre yung talking about creation ay the God created them, the God is the creator ay hindi isang araw lamang, no? Talagang dahan-dahan at sumunod yung mga patungkol sa mga kautusan ng Diyos at makita nila na ang Diyos ay nire-require sila na sumunod sa Kanya. At doon sa pagsunod, ay papasok na natin dito yung pagdidisiplina sa kanila. Lagi kong sinasabi din sa mga kabataan o lalo na sa mga magulang, yung pagdidisiplina natin, yung goal nito ay hindi yung ma-reforma yung morality ng isang bata. Okay? Dahil ang kaisipan minsan ng mga tao ay kailangan nating disiplinahin yung anak natin para lalaki sila na mabuti. That is good, pero that is not the ultimate goal of parenting. That is not the ultimate goal of discipline, yung discipline your child. Kailangan ang ultimate goal natin sa pagdidisiplina ay pointing to Christ. Okay? So yun lagi ginagawa ko sa mga anak ko, na pag dinidisiplina ko sila, pag may ginawa silang kasalanan, ay lagi ko sinasabi sa kanila na ang kasalanan, kaya kita dinidisiplina dahil ito ay paglabag mo sa kautusan ng Diyos. Okay? At itong paglabag mo sa kautusan ng Diyos, ito ay tinatawag nating kasalanan. So, point namin lagi sila,
doon sa kasalanan, na makita nila yung kanilang pagkakasala, yung kanilang ginawang pagkakasala, pero hindi. So binibigyan natin ng hope. So binibigyan namin sila ng hope na yung kasalanang ito ay maliligtas ka lamang sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. So laging yung pagdidisiplin sa mga bata, sana yung mga parents ay wag lang bastang paluin yung anak ninyo at after that tapos na. Kailangan yung pagdisiplina natin, kailangan malaging matatapos yan doon sa ano ba yung ebanghelyo, ano ba yung kasalanan at ano ba yung solusyon sa kasalanan ng tao. So sana lagi pag nagdidisiplina tayo, we point our children to Christ. So yun yung nangyari kay April, no, nung siya ay naligtas nung nanampalataya sa Panginoon nung December, ay talagang may kasalanan siyang ginawa nung araw na yon, na talagang umiyak siya ng umiyak at sa biyaya ng Panginoon talagang na-realize niya yung kanyang tunay na pagkakasala, yung estado ng kanyang puso. At nung gabi ng December 2019 na yon, towards I think that was after Christmas, mag-New Year na noon, ay gabi na yon ay nanampalataya siya sa Panginoong Jesucristo, nagsisi siya ng kanyang pagkakasala at yon ay isang malaking pagpapala. Okay? Kay Carston ngayon ay ginagawa ko, God created him, yun yung ginagawa. Ilan taon na si Carson? Si Carson 4 years old na siya. Well, Brother Cunard, thank you very much. That's a very great sa akin, malaking tulong yan. At si Timothy ay 7 months pa lang, mag-8, ay we are praying na kung paano siya i-lead sa ating Panginoong Jesucristo. At malaking blessing yan. Share mo ang atin ng mga nakikinig ngayon ng mga magulang ay ma-challenge. Tama yung sinabi ni Brother Cunard, hindi ang goal lang ay hindi pala para iayon sila sa gusto natin. Ang goal ng pagdidisiplina ay ilapit sila kay Kristo. Dahil mahal na mahal natin sila. Hindi lang yung ugali, kung hindi kailangan nilang maligtas. At lagi kong pakiusap, hayaan mo lang kausapin ko yung mga magulang na nakikinig. Lagi nating pakiusap. I-consider nyo, hindi lang yung ugali ng mga bata, kahit sila'y mabait, kailangan nilang makilala si Kristo. At napakalaking tulong yung sinabi ho ni Brother Cunard po sa atin. Thank you very much, Brother Cunard. Well, we have been talking about... Let me add this, no? Yung lagi ko sinasabi na morality is not the gospel. Tama. Minsan ako-confuse tayo na, mabait na, may ebanghelyo na to. So sana hindi natin ma-confusion. Amen. That's true. Well, kagaya ng sinabi ko, we have talked about your children. Ngayon naman ay let's talk about a little bit about your wife. Isang challenging thing ang maging asawa ng pastor dito sa Pilipinas. Siguro extra challenge na maging asawa ng missionary sa ibang bansa. So paano naging blessing at paano ginagamit ng Panginoon si Sister Nathry sa iyong buhay at sa iyong ministeryo sa panahon na ito? So, talagang blessing siya, no? Dahil pag wala siya, talagang pilay ako, no? Mahihirapan ako sa mga ginagawa ko. Actually, naranasan ko yon dahil yung anak namin na si Carston, nung pinagbubuntis niya talaga si Carston, ay 6 months siya, naka-bedridden siya 6 months. So, talagang hirap na hirap ako sa mga ginagawa namin sa church noon. Pero biyaya ng Panginoon, no, na napakalaking pagpapala siya, lalo na sa pamilya namin, dahil nakafocus siya sa loob ng bahay. Ang focus niya yung mga bata. So siya yung nagtuturo sa mga bata. Yun yung focus niya. At of course, aside from dun sa mga gawaing bahay,
May pagdating naman sa church, sa ministry, ay ang kanyang ginagawa, ang focus niya sa church, yung pagtuturo doon sa mga, kasi yung way namin ng evangelism pala, no, sa Thailand, para hindi naman kagaya kasi dito sa Pilipinas na pwede nating imbitahan sila na dumalo ng ating gawain. So sa Thailand ay again, another thing, sa Thailand walang tinatawag na wala sila yung corporate worship na tinatawag. Unlike sa mga Catholics, no, pag sinabi mo sa mga Katoliko na punta tayo ng church, alam na nila pag Sunday pupunta ng church. Pero sa Buddhism walang ganon. Kaya hindi mo sila maano na pumunta ng church. Anong ginagawa niyo sa church? Ganyan. So ang ginagawa namin, nagtuturo kami ng English sa mga Thai people. At yung pagtuturo namin ng English ay 30 minutes doon sa pagtuturo namin, nilalaan namin sa pagtuturo ng Ebanghelyo. So si Natalie, ang kanyang ministry ay pagtuturo sa mga bata ages 5 years old hanggang mga 10 years old na tinuturuan niya ng English and Bible every Saturday. At pagdating ng mga bata sa church, siya yung nagtuturo ng mga anak ng mga members ng Sunday school. So malaking pagpapala. And then blessing din dahil sa mga kabataan na kababaihan ay nagagamit din siya na maging kasama nila pagtuturo sa Bible study dun sa mga ilang mga kababaihan na member ng church na mga kabataan. So malaking pagpapala siya sa ministeryo, no, na kanyang ginagampanan sa loob ng pamilya at gayon din sa loob ng iglesia. Wow. Purihin ng Panginoon. No? Well, I can say with wholeheartedly na yes, napakahalaga ng asawa sa ministry at malaking suporta, maging yung aking sariling asawa. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala siya. At purihin ng Panginoon sa mga misis, mabubuting asawa na binigay niya sa atin. Ano po? Well, Brother Cunard, siguro hindi natin masyado pagtatagalin. Gusto ko lang, may dalawa na lang yung natitira siguro. Ay kung merong nakikinig ngayon na maaaring tinatawag ng Diyos, maybe not to a foreign mission, maybe local, but also maybe foreign. Pero natatakot siya. Hindi natatakot sa COVID. Ano, let's say no, wala yung COVID issue. How would you encourage maybe a young man or woman or family na nandun yung calling ng Panginoon pero nandun yung takot? How would you encourage that person? Yung takot o yung minsan yung agam-agam, di ba? Totoo, dumadating sa isang tao yan, dumating sa akin din yan, no? Actually, dumating yun later na nung papunta na kami ng Thailand talaga kasi in the beginning ng journey namin ng pagre-ready, full of excitement talaga na visit ng mga churches and presenting yung mga calling namin. Pero after nung tapos na yung deputation time namin at nagpe-prepare na kami papunta ng Thailand, buong pamilya. So, parang dun bandang huli, dumating yung agam-agam sa akin. Sabi ko, totoo na to, realidad na to na pupunta kami na ng Thailand. Teka lang, sabi ko, totoo bang handang-handa na talaga ako? Okay? Madaming mga bagay na pinlano ko at pagdating doon talagang nagbago yung mga plano ko, no? Pero isang bagay na nakita ko, no, sa gitna ng mga agam-agam na yon at yung sa gitna ng mga pagpaplano ko pero hindi naman magaganap pala, yung Diyos na natiling tapat, ang Diyos na natiling mapagbiyaya, ang Diyos ay natiling talagang yung pagmiministeryo natin, kung ikaw man nanonood ngayon ay alam mo sa sarili mo, no, at nakikita din ng iglesia mo na tinatawag ka ng Panginoon sa gawain ng pagpapastor, hindi natin pwedeng tanggalin yung agam-agam. Okay? Dahil isang part yan ng pagiging tao natin, no? Habang naririto tayo sa kondisyong ito. Pero
sa gitna ng mga agam-agam na yon, yung katotohanan na ang Diyos ay hindi nagbabago ay mananatili yon sa lahat ng mga pagbabago ng sitwasyon, sa lahat ng pagbabago ng mga pagpaplano natin, pagbabago ng mga bagay-bagay sa paligid natin, yung katotohanan na ang Diyos ay hindi nagbabago, yung biyaya niya hindi nagbabago, yung kahabagan niya ay hindi nagbabago, ay katotohanan na mapanghawakan natin sa gitna ng anumang agam-agam na meron tayo. Kung ikaw man ay tinatawag sa local mission o sa foreign missions. Amen. Amen. So talagang babalik sa Diyos na tumawag sa atin, at ang Diyos na tumawag o tumatawag ay Diyos na tapat at hindi nagbabago. Kung may agam-agam tayo sa ating sarili, tumingin tayo sa Diyos at hayaan natin na ang katapatan ng Panginoon ang pumawi ng mga agam-agam na yun. Well, thank you very much, Brother Cunard. Siguro, lastly, how can we pray? And meron na ba kayong time na nakaset to go back to Thailand? And kagaya nga sinabi ko, how can we pray for you better para sa iyong family, sa iyo at sa ministry sa Thailand? Siguro, no, magandang naitanong mo sa akin yung ano yung may pagpipray nyo sa amin dahil we are in need of prayers right now. We are so anxious to go back doon sa Thailand. Gustong-gusto na namin bumalik. Good news dahil nung kailan ba? 2 days ago, nag-announce yung Prime Minister ng Thailand na lahat ng work permit holders and non-Thai resident, okay, yung mga foreign resident sa Thailand ay pwede bumalik ng Thailand. So, starting actually July 1 ngayon, starting July 1 onwards. So, kasi nung last month, nung June, nag-email ako sa embassy at nag-reply yung embassy ng Thailand. Sabi niya, wala pang update, hindi pa kayo pwedeng bumalik. So, dahil narinig ko 2 days ago na pwede nang bumalik. So, pakipag-pray, no? Lord willing, ay makabalik kami sa Thailand dahil may mga requirements na kailangan naming i-prepare. Yung ibang mga documents, meron naman kami ng mga ibang documents na yon. Kailangan namin magkaroon ng health insurance na cover yung COVID-19. Isa sa mga requirements nila. So, Lord willing, makakuha kami ng health insurance company sa Thailand. Okay? Na magko-cover ng COVID-19. Pangalawa ay yung certification ng fit to fly pumunta ng Thailand na certification mula sa doctor, no? Yun yung mga bagay na kailangan naming ipag-pray. So please pray, no, na sana makabalik kami doon sa Thailand, maayos namin yung pag-process ng mga documents na kailangan namin. Okay. Well, thank you very much, and we will include that certainly sa ating mga prayers, ating mga kapatirang nanonood. Well, Brother Cunard, thank you very much. This is the first time na ginawa ko namin to sa aming Time in the Word at naging malaking blessings. Alam ko sa akin ay naging malaking blessing, and I know also sa ating mga kapatirang nakatunghay ngayon, hindi lamang ho sa mga members ng JCBC, also some of our friends sa FB ay nakakapanood ngayon, at I hope na ito'y naging malaking blessing. Let's pray for Brother Cunard. Let's pray for the work there in Thailand, na patuloy ang Diyos ay pumilos, magpala. Pray natin si Brother Gun. Brother Gun nga ba? Yung naligtas sa jail ministry at nag-minister ngayon doon at Bible school student. Pray natin yung kanilang mga anak, si Sister Natalie, at yun nga ang kanilang mga papers na kailangan, and also kasama na rin yung mga financial na pangangailangan. Brother Cunard, thank you. At we were actually planning earlier bago tong lahat ng gulo na ito ay makabisita ka sana ulit dito sa church. Pero in this way ay naging malaking blessing ka na rin sa amin. Thank you very much. At hayaan mo na at kung maaari ay i-close mo sa panalangin ang ating home time in the Word ngayong gabing ito. Maraming salamat, no, Brother Paul din, no, sa pagpabibigay sa akin ng imbitasyon, at malaking pagpapala ito sa akin na ma-share ko yung buhay namin at kung paano ginagamit ng
kumikilos ang Diyos sa buhay namin, sa buhay ng pamilya ko, at hindi lamang sa amin kung paano kumikilos ang Diyos, gayon din sa mga tao sa Thailand kung paano nagliligtas ang Diyos. So maraming salamat sa pagkakataon na ma-share ito. Okay? At tayo manalangin, let's pray. O Diyos na banal, kayo ay puno ng biyaya, kayo ay puno ng kahabagan. Pinupuri namin kayo at dinadakila namin ang iyong banal na pangalan. At kami, Panginoong Diyos, ay nagpapasalamat sa kabutihan, biyaya at kahabagan ninyo sa buhay ng inyong mga anak. Na nagsimula sa kaligtasan, ang biyayang ito'y nagpapatuloy hanggang sa mga panahon ngayon at patuloy na magpapatuloy pa ito, O Diyos. Salamat, Panginoon, dahil sa tuwing bubuksan namin ang aming mga mata sa umaga, ito'y biyaya mo. Ito ay kahabagan mo sa buhay namin, Panginoong Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, na kayo ang Diyos na soberano, kayo ang Diyos na mayroong akda ng lahat ng bagay, kayo ang Diyos na mahabagin at mapagbiyaya. Tunay na kayo ay karapat-dapat na purihin, hindi dahil sa mga bagay na pinagkakaloob niyo sa amin, kundi dahil kung sino kayo, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ito na nagkaroon kami ng talakayan dito sa live streaming na ito. Salamat po, Panginoon, kay Brother Paul at ang Iglesia ng Jesus Christ Baptist Church, Panginoon. Salamat sa kanilang pagmiministeryo. Salamat, Panginoon, sa mga panalangin nila para sa mga kapasturan at sa mga kapatiran, panalangin nila sa mga misyonaryo. Inyo po silang patuloy na pagpalain, inyo po silang tulungan na patuloy na lumago, Panginoong Diyos. Pagpalain ng iglesyang ito, nawa sa darating na linggo na ito, inyo pong loobin nawa, O Diyos, na sila ay magkatipon-tipon na, Panginoong Diyos, magkita-kita at magkaroon ng sama-samang pagsamba. Kayo patuloy na magkumilos, mag-ingat at magbigay ng maayos na pangangatawan at kalusugan kay Brother Paul, kay Joanna, Panginoon, at kay Baby Timmy, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng kalakasan at maayos na pangangatawan, Panginoon. Kabagan niyo po sila. Salamat, Panginoon, sa bawat isa rin na narito na naging kabahagi sa panonood ng live streaming namin sa gabing ito. Panalangin namin na ingatan niyo sila, proteksyonan niyo sila, at niyo po silang bigyan ng pagpapalang spiritual. Ito po, Panginoong Diyos, sa aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Jonah. Thank you very much, Brother Kenneth. Ako sabihin sa akin ni Sister Jonah, sino yung Joanna? Jonah. Mga kapatid, thank you. Anak ko ng bayo ko. Anak ng thank you very bayo much. mo. At I know Sister Natalie is watching. Sister Natalie and sa mga bata, have a very, very wonderful evening. God bless. Thank you. Sana maulit muli ito, Brother Cunard. At we will be in prayer for you. So muli mga kapatid, God bless po. Maraming salamat. At this will end our time in the Word. Ingat po tayo. I miss you all. I love you all. God bless.